and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang pakapangyariang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, pinulunghati, dinadakil at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso ko kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming lahat upang kami po'y handang matulong lumaban sa iyong kapanalan at katwiran. Lawin manawa na kami po'y iyong samahan, ulit pong iyan at mapagpapalagman, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Patuloy mo po ang mga may karamdaman ng sakit mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ni Jesus. Ang mga nanghihirap ibigatan ay iyong pong pag-aalip palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng nahihiling itataas, ipagkaloob mo tugunin ang lubos sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po higit sa lahat ang mabuting balita ng ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ang liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe at pangayalan galing sa iyo. Kasyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papala. Ito po ang aming sabot na langit sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ulitin natin ang malakas sa lakas sa ating buhay na Diyos. Brothers and sisters, our gospel reading for this coming Sunday, the 5th Sunday of Easter, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John, John chapter 14, verses 1 to 12. Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 14, simula unang talata
hanggang 12. John chapter 14, verses 1 to 12. Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said to him, "Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him." Philip said, "Lord, show us the Father, and that would be enough for us." Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Don't you believe that I am in the Father, and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even great things than this, because I am going to the Father." Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos. Sinabi ng Panginoon Yesus, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroonan ko, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. At hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako at ang
Hindi ka ba naniniwala ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumadala ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa ito sapagkat pumunta na ako sa Ama. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa ating Panginoon. Huwag Timothy. presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang pinagpalang hapon, gabi, umagang pagi ko po sa inyo lahat. Kayo mga nakatunghay sa digital platforms, sa mandao ay nandoroon,
ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Huwag mo kayo magtataka kung bakit nandito ulit ako dito sa ICC. Bakit ako? Sapagkat yung dapat na hayop ko ay napuntahan ko yung Friday. No? Kasi nga, yung panghapong outreach, hindi ko napuntahan. Kasi alam naman na nasabi na nga last time kung sino yung mapupunta ko sa afternoon outreach last Friday, yun ang bibigay. Kaya ang nabibigay is yung panggabing hayo o Friday. Yan is sa wawa. Kaya maigi po at ayoko kasi kung mapapalik-balik dito, baka isipin ng iba, siya na naman. Ako po, mabuti pa kayo, always welcome. Pero yung iba, bumalik lang yung nakasay, sasabihin, ay siya na naman. Amen? Anyways, ika nga ng Weather Bureau, laging pinapalalahanan, magdala ng payo kung lalabas. Tapos, pinapaiwas pa ng pagpilal sa init ng araw between 9 a.m. hanggang 4 p.m. Hallelujah! Kahit gaano kainit, mas higit pa ang init ng pagmamahal ni Kristo kaysa sa heat index na siyang damisahinan na tawag na heat cramps at heat exhaustion. Amen? Mas mahimala ang init ng pagmamahal ni Yahweh El Shaddai kaysa heat cramps at heat exhaustion. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship, tandaan mo ito. Mas higit na mahimala ang init ng pagmamahal ni Jesus kaysa init na ang sanhi ay heat cramps at heat exhaustion. Anong sagot ng katabi ninyo? Pulihin natin ang Panginoon. So this week, I'd like to share with you this pre-series. Tatlong serye po ito, ginawa kong paksa. The topic is about Jesus, the way, the truth, and the life. This is a series of topic. Kaya hinantin ko po sa tatlo din ang outreach. Ang series 1, ibabahagi ko dito. Yung series 2, ibabahagi ko doon sa panggaping outreach sa Miyerkules. At yung ikatlong huling serye, ibabahagi ko naman sa panggabing outreach sa Webes ng gabi. Saan yun? Sa San Guillermo. Sa Mibuti. Amen. At yung ikalawang serye ng topic na to, ibabahagi ko sa PMR site. Amen. Doon sa may malapit sa Arcas South, sa ibang talikuran. So, this is the first series of the topic about Jesus, the way, the truth, and the life.
In a world full of confusion, our Lord Jesus declares that He is the way. Sa mundo, maraming alalahanin at maraming direksyon. Inihayag ng Panginoong Yesus na Siya ang tunay na daan. Amen? Parang kagaya ng ginawa kong Christian cover version na inawit ni Juan Carlos. Sabi nga, sa liwanag ng kanyang ilaw, dahil siya ang daan, pakinggan niyo ang kanyang tinig. Dahil si Jesus ang daan, purihin natin si Jesus. Siya lang ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Why? Now, ito ang aking tanong, why must we follow Jesus as the way? Bakit tayo sumunod o sumusunod kay Jesus bilang daan? Gusto niyo pong alaman? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Our healing message password for today is the word way. W-A-Y. W-A-Y. Amen. The first letter of the word way is letter W. The letter W of the word way stands for walk without fear. Lumakad nang walang pag-aalinlangan. Jesus said in John chapter 14 verse 1, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me." Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Now, tayong lahat, kahit gaano katindi ang init ng panahon, patuloy pa rin tayong umambang ng walang pag-aalinlangan. Sabihin mo sa inyo katabi, friendship, umambang ka ng walang pag-aalinlangan. Anong tugon ng inyong katabi? Pumili natin si Yahweh ng Shaddai. Let us walk without fear. Ang liwanag na sinabi ni Jesus, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in Jesus. Amen. E bakit tayo matatakot sa init ng panahon? Bakit tayo matatakot na posible daw naging unhealthy ang condition ng hangin? Dahil saan? Dahil sa face. Hallelujah. Kaya tayo pinapag-face mask. Paano? Para maging maingat. Amen. Pero mas hindi pa ang
init ng pagmamahal ni Jesus kaysa matindis init ng panahon na siyang sanhi ng pagkakaroon ng hate crimes. Amen. At ang paalala daw ng Weather Bureau, dalas-dalasan daw ang pag-inom ng tubig. Para ano? Para di tayo ma-dehydrate. Tama po yan. Tama lang na ginagawa natin araw-araw. Uminom ng maraming tubig. Bakit halaga ang tubig? Sapagkat sa pamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, di tayo maaabot sa tinatawag na stroke. Amen? Umaabot sila. Amen? Ulihin namin ang buhay ng Diyos. Halimbawa, meron tayong dalawang commitment ngayong araw. Aabot ba tayo ng anniversary ng Paperos Chapel? O tuloy ang pag-attendine sa Immaculate Conception Cathedral? Amen? Kahit pa paano, ito pong tandaan natin. Hindi pa ang himala ng Diyos ang inyong tatanggapin, not once, but twice. Nasundan niyo po ba? So that's the letter W of way. Walk without fear. Letter A of the word way is stands for access to the Father. Ano yung access sa Tagalog? Ano po? Ano yung access sa Tagalog? Connection po. Magkaroon tayo ng access sa Diyos Ama. Parang mobile phone. Minsan nawawala ang signal. Nawawala ang connection. Maging ang wifi. Nawawala rin ang nagiging disconnection. Bakit? Patay ng namin kong pagko kanina. Nawawala ng wifi. Yung pala, meron pala ng jumper. Hallelujah. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Ang connection sa Diyos Amang nasa langit ay mas accessible kaysa mga signal na disconnect dahil sa gawa ng kaaway. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6? Anong sabi ni Jesus? I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? Kung patuloy tayo nakikipag-connect at makikipag-access, lalo na tuwing araw ng Lunes, sa halip na ikaw ay humingal dahil sa pinag-init ng araw, always connect with God. Amen.
Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Ano, I'll give you an example. Itong gawain ito, for almost 40 years, at going 42 by August this year, brothers and sisters, walang pati ang mabuting balita na siyang nag-a-access sa mga tao lumaybay sa kalagayan. Mula sa isang maliit na himpilan na dating di pa gaano kilala, ginamit ng Diyos ang maliit na himpilan ng radyo upang ang mabuting balita ng kagalingan at kaligtasan ay may ako sa kapwa Katoliko na nalulubay at naglalaki sa pananampalataya. Amen. Wake up, my fellow Catholics. Let us access the spiritual connection with Yahweh El Shaddai. Hindi pa huli ang lahat, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. It's time to access the voice of Yahweh El Shaddai. Amen. Kagaya ng Huwebes Santo, kasama ko sa 12 pictures na puhugasan ng paa. Ang sabi, kaya ako hinuhugasan ng paa kasi mabaho. Ano ba magiging mabaho? Kung masinong dating na angin. Amen? Kaya meron tayong washing of the feet for your information. Kung makabasa natin ang John chapter 13, diyan pinapakita ni Jesus ang dakilang halimbawa na dapat gawin sa kapwa ang maghugasan ng paa. Hindi na importante kung gaano karami ang amoy ng paa. Amen? Kaya nga washing of the feet ang mahalaga po sa pamagitan ng dakilang halimbawa pinapakita ni Jesus. Diyan makikita ang kababaang loob na ipinakita ni Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam niyo po sa katotohanan, kapag sumasapi ng Holy Week, hindi nawawala yung pinaka-tradisyon na ginagawa dahil na kapag mahal na araw, kapag inaalala ang sakripisyo ni Jesus sa Diyos. At yung tinatawag na 7 palabras of the 7 last words of Jesus. Every year, yan ang nagiging panata ko. Ang ibahagi ang mga salitang niligtas ng Panginoon Yesus habang siya'y nakatayunay sa Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig ni Jesus, nagkaroon tayo ng tunay na access na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen. Mahalaga po na magkaroon tayo ng connection at access
sa Diyos na nakila. Bakit nga ba? Dahil tayo pong lahat ipaparating ang mensahe ng Diyos kapag nakakonekta sa tinig ni Yahweh El Shaddai. Imagine, ang ibang aatendan ng prayer meeting, ano nangyayari? Ay, ang init, bakit alas 2 ang gawain? Ang init naman. Okay, ganun talaga ang timetable eh. After time kalbaryohin ng pandemic ng ilang taon, pinaliliwa lang sila ng gawain. Diba? Pero papasalamat tayo kay Yahweh. Kung wala si El Shaddai, malamang lupay-pay ang ating kanya. Purihin natin ang buhay ng Diyos. And letter Y of way stands for yield your life every day. Yield your life daily. According to Luke chapter 9 verse 23, ito ang sabi ni Jesus. Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Kung ibig dito ng sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Always take up our cross every day and follow Jesus. Alam mo, hindi ko alam kung anong cross mayroon sa inyo upang makasunod kay Kristo. Sa inyo mga magdadalawa, hindi ko alam kung anong klaseng cross mayroon kayo araw-araw. Amen. Lahat tayo araw-araw pasan ang ating krus at sumunod kay Kristo Jesus. Amen. Let us yield our life every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kahit holiday, always yield our life every day with Jesus, who is the way, the truth, and the life. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, maging kayo mga nakatunghay sa digital platform. Remember, always yield your life with Jesus every day. Ayun nga, last Monday, nung nagtok ako dito sa Immaculate Conception Cathedral, hindi ko alam na naka-Facebook live pala sa Facebook live ni Sister Angel Benitos Shen. Sister Angel Shen, isang prayer partner na galing Taiwan. At nakipag-picture pa together with me. Ano? Bakit?
sapagkat deserve nila na patuloy na paglingkuran sigaw ng El Shaddai. Amen. Ang sabi ng Lord, you deserve it, anak. Anak, you deserve it. You deserve to take up your cross every day and follow me. Amen. Pati nga yung anniversary ng isang chapter sa Pasig noong Wednesday, umattend din. Ang tanong ay bakit? Sapagkat sila'y kapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Ilaw ng Siyang. Amen. Amen po ba? Kaya pagpasalamat natin sa Diyos sa kabila ng pangyayari, sa kabila ng mga sitwasyon na naganap sa ating paligid, lagi tayong sumusunod sa ating buhay ng Diyos. Kung pasanatin ang krus at sumunod kay Kristo Jesus araw-araw, kahit may holiday na dineklara ng kalendaryo sa Pilipinas, we must give our lives Monday to Sunday. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Anong oras sa buwan? Eksakto na? Wala pa? Repeat. Okay. Yung iba, 3:40, yung iba, 3:59, yung iba, eksakto, alas 4. Ano ba talaga? Ha? Yung oras ang limit? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ano ito? Ano? 1 minute to 4? Sige na, tayo na kayo. Baka sabihin eh, brother, overtime ka na. Anyway, hindi na tayo magpo-conclude. Hindi na ako magpapatagal ng haba ng pananalita. Nakakahiya naman. May oras ng pagpupusabi yata sa loob ng katulong pagkatapos ay parang ng isa. Only Jesus who is the way in our lives. We must follow Him. We must follow Jesus. Kaya panatan tayo dahil kay Jesus na siyang unang daan sa ating buhay. At I would like everyone to please raise up your hands. Close your eyes and bow down your heads. At bilang panalangin, awitin natin ang Tagalog version ng awitin Still. Yes.
mananalangin. Magiging mga nakapaghay sa digital platforms, makisa kayo sa pananangin ito. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesucristo, Ikaw ang tunay na daan ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng iyong pahatid sa aming lahat. Patawad, Panginoon, kung kami po ay may mga pagkukulang at pagkakamali na gawa sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa amin mga nagagawang kamalian. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay lakas at sigla sa aming buhay. Kaya, Panginoon, taos puso mo kami nagtitiwala na Ikaw ang tunay na daan, ang tunay na katotohanan, at ang tunay na buhay. Kaya naman po, Diyos, lubos po ang aming pasalamat dahil sa iyong grasya. Patuloy mo kami pinatatatag at patuloy mo kami binibigyan ng lakas sa ngalan mo, Jesus. Ngayon ako na po mananalangin. Father, we thank you so much for your word. Patuloy mo pagpalain ang lahat na nandito sa tawag ito. Maging ang mga nakatunghay sa digital platforms, patuloy mo pong pagpalain. Pagpalain mo po ang namamahala ng katedral na ito. Ang mga lingkod-palit na namamahala nito. Patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo sundan ng iyong katandang na kawalathan na pangyarihan ko lang di na biyaya at papala. Ang lahat na nagtaluyo ng gawain sa taong ito, simula sa coordinator hanggang sa pinakabatang lingkod, kasama ang mga awit, mga nagto, at ang mga nagsusuporta sa iyong mga gawain. Sila po lahat ay iyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapagalaghan, kapangyarihan at walang pigil na biyaya at papala sa ngalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Amen. Taas ang inyong mga dadalahan at ang mga handbags, wallets, Biblia, ang inyong mga prayer requests, maging ang tubig, itaas rin, at iba pang bagay na ibig pagpalain ang ating buhay, banal at mga kapangyarihang Diyos. Itaas po yan. Magiging yung mga nakatungkay sa digital platforms, itaas din sa Diyos ang lahat ng nais yung paspasan ng ating dakilang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan na pagpagpasasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na nagkasipan nyo, at ilang pang bagay na kanilang itinataas. Gawin mo bilang mga sangkap upang ang sila mga hipo ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa aming papel ng mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basta sana nila mga alay mundo, ibalik sa kanila ng musuntaan, siksinging din at umaapaw. At sa aming pupal sa matalang pag-iwahiwalay, aming taglay, ang iba yung lakas at iba yung sigla,
na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, kaisa ng panambitang panalangin ng aming inabirhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghahanin kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos na pasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And amen. Baba ang inyong mga hawak kamay. Baba ang inyong mga hawak kamay. At taas ang inyong kamay na walang hawak. At tayo malayang magpupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Okay, taas ang kamay niyo. Taas ang kamay. Pagtapos ko po, ito po ang inyong isisigaw. Tinatanggap ko ang himala ng Diyos, not once but twice. Pakiulit pa ng malakas. God bless us all. Thank And also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.